Hey guys! Akala namin talaga. Eating Oreo! Oreo with milk! Very good! Very good! Very good! Accidentally dropped it. Oh! Which piece you Sa want? pamagitan ng pangalawang buhay na Which piece you want? ipinagkaloob kay Domingo, already have. Pangalan, babae? detalye ng kanyang Lalaki? buhay. Ang tawag namin sa kanya before Mr. X. So later on, talagang na-confirm namin yung Domingo. Kasi nakalagay na sa hospital ng Makati na may Domingo. So inuulit-ulit namin sa kanya yung talagang consistent siya sa pangalan ng Domingo. Later on, yung Domingo na yun nadadagdagan na ng Reyes. Pero kahit pa nakaligtas siya sa tiyak na kamatayan, hindi pa rin nila maiwasang kaawaan si Domingo. Just that. Observe na nag-iinis siya. Sa glass yan ko. Siguro yun yung sense marami siya. Pagtumba-tumba niya. So yun yung findings ng aming medical na meron siya epilepsy. Patuloy na pagtatanong, nakuha namin ang mga sumusunod na impormasyon. Domingo Reyes daw ang kumpleto niyang pangalan. June 23 ang kanyang kapanganakan. Malapit daw sa riles ng tren sa Paco at sa Pandakan ng kanilang tirahan. At Ador daw ang pangalan ng kanyang tatay. Malamot. Hindi ininda ni Domingo ang sakit na sanhi ng kanyang mga sugat. Sa araw na ito, hahalughugin namin ang mga posibleng lugar kung saan matatagpuan ang kanyang pamilya. Wow, pagkain, malapit na. You know, girl, like her. Habang nasa daan, pilit inalala ni Domingo ang mga impormasyon tungkol sa kanyang tahanan. You know, a girl cook by herself. Kilala ba Reyes doon? Sa Paco? Are Kilala? you sure, guys? Kilala mo ang barangay doon? Magpag ka, try. Sino barangay chairman nyo? Ang pangalan? It's in the movie. Labat na may anak, Claire. The milk? Balik Chairman kay Cruz? Balik kay Kelly, tapos magagawa kami. Sa aming pagtahak sa daan patungong Paco, huminto kami ng barangay 815. Dito nabuhayan kami ng pag-asa. Wala nang diapok na ayaw. Hindi ko na lang alam ang galong ulan. Ay, ko na. Uwi mo yung aking anak. Why me? Sige. Ang aming narinig, agad naming tinungo ang itinuro nila sa aming direksyon. Kada 6 months, nung talaga yun eh. Pagdating ng barangay 825, nagulat kami sa aming natuklasan mula mismo sa kapitan. Hindi raw ito ang unang aksidenteng kinasangkutan ni Domingo. Madalas mo dito sa akin. Nung nakakaya ko, sinulin dito ng ospital ng Makati. Doon po siya galing. Doon na naman. Walang aksidente po siya. Hindi ko na accident. Problema yun. Tumagal po siya doon sa... At dito nalaman namin ang ilang mga halagang detalye na makapagtuturo sa amin kung nasaan ang tunay na pamilya ni Domingo. Wow, hindi naman. Hindi ko na kilala ang pangalan niya. Pero kilala ko ang mukha niya. Natataga rito ang mga magulang niya. Kasi ang binabanggit po niya, Domingo Reyes. Hindi Reyes. Domingo ang apelido niya. Domingo. Hey, I need more milk. Can you put my milk? I forgot how. Sige. Samantala, sa pamagitan ng ilang impormasyon na nakalap namin mula kay Barangay Captain Emma Obenita, natuntun namin kung nasaan si Mang Ador, ang sinasabing ama raw ni Domingo. Nalaman namin sa kanya na ilang buwan na ring nawawala ang kanyang panganay na anak na nagngangalang Bernardo. Iyakin minsan dito ng PSW. Dito yung natin. Dinala ko sa anak ko dyan kay Ronaldo. Ngayon na, wala pa yatang 2 linggo yung nabalitaan ko. Wala na naman doon. At isang bagay ang nakapagkumbinsi sa amin na si Bernardo at si Domingo iisa. Mga doktor nung pala nung epilepsy ko. Ano mo ba yun? Wala na yun. May edad pala dyan ng 8 o 8 taon. Sa tuwing naaalala ni Mang Ador ang sakit ng anak,
wala siyang ibang nagawa kundi ang manghina. That's not your hand. Nasira lahat ang pangarap namin. Simula ang sakit. Kaya yung pangarap na yun, nawala na. Sa kabila ng kapansanan ng anak, isang bagay lang daw ang maibibigay niya rito. Wala akong kayamanan, wala akong ibibigay na kayamanan. Maliban na sa pagmamahal lang. Mahabang panahon ng pagmamahal na ibinigay ko, lalo na nang mag-upisa ng sakit niya. Hindi na namin alam ang saloobin ni Domingo noong mga oras na yon. Alam namin ilang di pa na lamang ang layo ng mag-ama. At pagdating namin ng barangay hall kung saan naroon si Mang Ador, imbes na pananabik, nangibabaw pa rin sa kanyang mukha ang awa at kalungkutan sa sinapit ng kanyang anak. Tawag ko na wala sa akin. Nakikilala mo ba ako? Ha? Sino ako? Ha? Ikaw ba? Ako tatay mo. Ang dami ng hirap ang dinamit nito ng ako. Ano ba ang nangyari sa iyo? Saan ka ba nanggaling? Bakit mo ka ganyan? Ba't yun na naisura mo ngayon? Naumpong? Saan naumpong? Dito ka na sa akin, ha? Ha? Dito ka na titira sa akin, ha? 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 Hindi ka naaaliw. Baka iwanan mo uli ako. Hanapin na naman kita.